Magandang araw na muli mga boss. Kung makikita nyo itong sasakyan, di ba? Bago pa ito. Alaga ito sa PMS. Nakailang balik na ito sa pagawaan mga boss, kaya lang nagsawa na itong customer. Bukod sa malaki yung ginagastos niya, hindi rin makita-kita yung ingay dito sa harapang gulong kapag umaandar. Ang masakit kasi, dito lang naman kasi sa kanang gulong niya sa harapan. Pag naghanap ka talaga ng trouble, ayan talaga yung dapat matyaga ka. Hindi yung dinadaan mo sa galing na pag tinignan mo lang, kala mo, alam mo na kagad lahat. Hindi dapat ganoon ang tamang pag-check up. Dapat siguraduhin mo para hindi kawawa yung customer sa gastos. Kaya ang gagawin ko dito, tatanggalin ko itong brake caliper niya, tapos yung 2 bolt na number 14 after ko maluwagan itong socket wrench ko. Una kong napansin dito is itong rotor disc. Yung kabilang side manipis, yung kabilang side makapal. At napansin ko itong clip niya dito sa brake pad maluwag. Akalain mo, napansin din pala yan ng customer na i-jack niya ata itong gulong. Pero wag ka, alaga ito sa PMS. At nabanggit pa sa akin ng customer na napalitan na ito ng brake caliper repair kit. Ganun pala yun, palit agad. At ang plano pa nilang isunod is itong brake pad niya. Kaya lang masyadong mahal. Kaya sabi ng customer, since ipapaharap niya sa akin yung umiingay, isabay ko na lang daw sa pagpalit itong brake pad niya. At dahil nga sa may problema itong sasakyan at medyo manipis na rin yung brake pad niya, minabuti ko na rin papalitan sa customer itong brake pad niya, sinang-ayunan ko na lang. Babalikan ko ulit itong clip dito sa brake pad niya mga boss. Dahil nga sa positive, dyan yung pinanggagalingan ng ingay dito sa clip niya, ang gagawin ko dyan, iipitin ko ng plier yan, pasisikipan ko. Mga boss, hindi ko yan papalitan. Unang-una, original yan. Pangalawa, alam ko na yung mabibili ko dito sa auto supply, hindi ako sigurado na ganyan sa katigas. Samantalang yung mga ganito, subok na subok ko na kapag inipit ko ng plier yan, humihigpit siya talaga. Dahil nga sa matagal na panahon, experience ko na yan, iniipit ko lang yan, nawawala na yung ingay. At may mga video ako dyan mga nakaraan. Binas pa nga yun ng mga matatalino eh. Sabi kinabukasan daw, maluwag na daw yun o kaya 1 linggo lang. Taon na nga lumipas, hindi pa nga lumuwag eh. Pero yung mga utak niya, nagluwagan na eh. Balik na ako sa trabaho mga boss. Mapapansin yung rotor disc, diba? May gumuhit sa kanya. Yung customer mismo nagsabi na dumikit daw dyan yung clip dahil nga sa maluwag. Pero nung chinik ko itong 2 clip niya mga boss, hindi nyo talaga mapapansin na dumikit itong clip eh. Talagang ang tibay nitong clip niya dito sa brake pad. Biro mo yung rotor disc ang nakaskas, hindi itong clip. Ganyan katibay itong original na clip. Balik na ako dito sa brake pad niya. Itong outer na brake pad niya, dito mo yan ikakabit sa brake caliper. Kaya lang bago mo ilagay itong isa pang brake pad, ilagay mo muna itong brake caliper dito sa brake holder niya. Ilagay mo yung 2 bolt niyan. Ang problema kasi mga boss, kung mapapansin nyo, itong piston dito sa brake caliper, nakalabas na. Kaya pag nilagay mo yung isang brake pad, hindi yan kakasya. Kaya ang diskarte ko dyan, kaya ako binig itong brake caliper, gagamit ako ng flat screw dyan. Itutulak ko itong piston papasok dito sa loob ng brake caliper niya sa housing. O diba, pumasok na siya. Kaya hindi mo na kailangan dyan ng special tools para gamitin mo pantulak dito sa piston. At dahil pumasok na itong piston dito sa loob ng brake caliper housing mo, pwede mo na ngayon tanggalin itong 2 sliding pin at itong brake caliper. Tsaka mo ngayon isunod ilagay itong bagong brake pad. Sa paglagay ng brake pad mga boss, madali lang yan. Nakaporma na yan. Kung ano yung forma ng brake pad, yan din ang forma ng pagkakabitan nyo dito sa brake holder. Ang gagawin mo na lang, iayos mo lang yung pagkakalapat dito sa clip nya. Tapos pwede mo nang ilagay itong brake caliper. Alam mo naman na sa brake caliper nandun na rin yung isang brake pad, di ba? Kaya salang na lang yan. Tapos linisan mo itong sliding pin niya para matanggal yung lagkit or yung kalawang na dumikit dyan. Tsaka mo ngayon punasan ng malinis na basahan at pahiram mo ngayon siya ng grasa. Pag pinahiran nyo naman yan ng grasa mga boss, madali lang naman. Tignan nyo yung ginagawa ko. Ganyan lang ang pagpahig niya, hindi naman siguro yung ligong-ligo yung grasa niya dito sa sliding pin. Ito lang kasi yung kagandahan, pagkabili ng customer ng brake pad, may kasama na siyang grasa. Naalala ko sa isang video ko, gumamit ako ng ibang grasa. Aba, labasan yung mga basher, akala mo tatalino, akala mo ba yung nagamit kong grasa, alam nila yung definition. Yan, minsan nakabasa ka ng English na hindi mo naintindihan, tingin mo sa sarili mo matalino ka na. Kaya kung mambas ka, ganun-ganun na lang. Pero real talk, wala kami pakitang video, wala kang mapatunayan sa sarili mo, nandiyan kasi isang sulok, papindot-pindot lang ng cellphone. Balik na ako sa trabaho. After mo mailagay itong 2 sliding pin mga boss, gamit yung socket wrench, higpitan mo na maigi itong 2 sliding pin mo. Basta siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo ng 2 sliding pin bolt mo dito sa brake caliper. At pag okay na yung pagkakahigpit mo mga boss, ibabalik na ngayon natin itong gulong niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Salamat!